Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Tahimik ka munang huminga. Hayaan mong gumaan ang iyong mga balikat. Sa gabing ito, wala kang kailangang patunayan. Makinig ka lamang. Ito ay isang kwento mula sa Biblia. Isang kwento ng tapang, pananampalataya, at tahimik na pagtitiwala sa Diyos. Habang ikaw ay nagpapahinga, hayaan mong dalhin ka ng salitang ito sa isang payapang lupain kung saan ang takot ay napapalitan ng pag-asa at ang munting puso ay nagiging daan ng malaking himala. Ihanda mo ang iyong sarili sa isang kwento na dahan-dahang aagos, parang hangin sa gabi, parang panalangin bago matulog. Sa isang malawak at payapang lupain ng Israel, nagsimula ang araw ng dahan-dahan. Ang hangin ay banayad na dumadaloy sa pagitan ng mga burol, at ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa ibabaw ng mga damuhan. Sa unang tingin, tila ordinaryo lamang ang umagang iyon. Tahimik, payapa, at parang walang anumang panganib na nagbabadya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may bigat na hindi agad nakikita ng mata. Sa isang gilid ng lambak, nakahimpil ang hukbo ng Israel. Ang mga sundalo ay nakaupo, nakatayo, o nakasandal sa kanilang mga sandata. Ang ilan ay tahimik na nag-iisip, ang iba ay nakatingin sa malayo. Walang sigawan, walang galit. Tanging katahimikan na puno ng pag-aalala. Ang kanilang mga mata ay madalas tumingin sa kabilang panig ng lambak kung saan naroon ang hukbo ng mga Filisteo. Sa kabila ng luntiang tanawin, may tensyong nakabitin sa hangin. Ang lupain ay parang humihinga ng mabagal. Wari, naghihintay sa mangyayari. Ang mga ibon ay lumilipad pa rin sa kalangitan at ang mga dahon ay patuloy na kumikilos sa saliw ng hangin na para bang walang digmaang nakaamba. Ngunit alam ng bawat sundalo, may paparating na hamon. Araw-araw, sa parehong oras, may isang anino na lumilitaw mula sa kampo ng mga Filisteo. Isang figurang matangkad at mabigat ang hakbang na kayang patahimikin ang buong lambak sa kanyang presensya pa lamang. Kapag siya'y nagpapakita, ang katahimikan ng Israel ay lalong lumalalim. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa takot na pilit kinikimkim sa loob ng bawat isa. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakaupo si Haring Saul, ang hari ng Israel. Tahimik siyang nagmamasid, may bigat ang kanyang dibdib. Ang kanyang sandata ay nasa tabi, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya sumisigaw ng utos. Hindi siya nagsasalita ng tapang. Siya'y naghihintay, katulad ng kanyang bayan. Ang lupain ng Israel ay nanatiling tahimik. Hindi dahil walang problema, kundi dahil ang lahat ay nasa pagitan ng takot at pag-asa. Sa katahimikang iyon, unti-unting hinahabi ng Diyos ang isang kwento. Isang kwentong magsisimula hindi sa lakas ng sandata, kundi sa pananampalataya ng isang munting pastol. At sa dahan-dahang paghinga ng umagang iyon, nagsimula ang lahat. Mula sa kampo ng mga Filisteo, unti-unting lumitaw ang isang figura na agad nagbago sa anyo ng lambak. Sa bawat hakbang niya, tila bumibigat ang hangin. Ang lupa ay hindi man umuuga, ngunit ang puso ng mga nakamasid ay parang kumikibot sa kaba. Siya si Goliath, isang mandirigmang higante, kilala hindi lamang sa laki ng katawan, kundi sa bigat ng kanyang presensya. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang paglalakad ay mabagal at tiyak. Parang alam niyang wala ni isa ang haharap sa kanya.
Ang kanyang baluti ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang kanyang sandata ay tila mas mabigat pa kaysa sa tapang ng maraming sundalo. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tinig ang siyang umaabot sa bawat sulok ng lambak. Kapag siya'y nagsalita, ang kanyang boses ay umaatungal, malakas, mababa, at puno ng panunuya. Araw-araw niyang inuulit ang hamon. Hindi ito sigaw ng galit, kundi panlalait na tila nagmumula sa kumpiyansang walang makakahadlang sa kanya. Hinahamon niya ang Israel, hindi lamang sa laban ng lakas, kundi sa laban ng loob. Sa tuwing maririnig ng hukbo ng Israel ang kanyang tinig, lalong tumitindi ang katahimikan sa kanilang hanay. Walang sumasagot, walang lumalabas upang humarap. Hindi dahil kulang sila sa sandata, kundi dahil kulang sila sa paniniwala na may kakayahan silang manalo. Ang takot ay dahan-dahang pumapasok sa kanilang mga isip, parang malamig na hangin sa gabi. Si Goliath ay patuloy na tumatayo sa gitna ng lambak, tila isang pader na hindi kayang lampasan. Sa kanyang pag-atungal, hindi lang niya hinahamon ang mga sundalo, hinahamon niya ang pag-asa ng buong bayan. At sa bawat araw na lumilipas na walang tumutugon, lalo niyang pinapalakas ang kanyang tinig. Ngunit sa likod ng kanyang lakas at yabang, may isang katotohanang hindi pa niya alam. Ang tunay na laban ay hindi nasusukat sa laki ng katawan o bigat ng sandata. Sa katahimikan ng Israel, may isang pananampalatayang unti-unting nagigising. Isang lakas na hindi kailanman kayang talunin ng sigaw ng kahit sinong higante. Sa malayo sa lambak ng digmaan, may isang tahimik na burol kung saan payapang nanginginain ng mga tupa. Dito matatagpuan si David, isang batang pastol na ang mga kamay ay sanay hindi sa espada, kundi sa pag-aaruga. Habang ang iba ay naghahanda para sa digmaan, siya ay nakaupo sa lilim ng isang puno, nakikinig sa mahina at mahinahong tunog ng hangin. Ang kanyang mundo ay simple. Ang araw-araw niyang gawain ay bantayan ng mga tupa, siguraduhing ligtas sila at akayin sila sa tamang daan. Sa katahimikan ng bukid, natutunan ni David ang kahalagahan ng paghihintay. Natutunan niya ring magtiwala, hindi sa sariling lakas, kundi sa Diyos na lumikha ng lahat ng kanyang nakikita. Minsan, sa gitna ng gabi, may mga panganib na dumarating. May mga leon at oso na sumusubok agawin ang mga tupa. Ngunit sa bawat pagkakataon, si David ay hindi tumatakbo palayo. Hindi dahil siya'y malakas, kundi dahil alam niya kung sino ang kanyang sinasandigan. Sa bawat tagumpay, lalo pang tumitibay ang kanyang pananampalataya. Hindi alam ni David ang nangyayari sa lambak. Hindi niya naririnig ang sigaw ng higante ni ang katahimikan ng takot ng Israel. Ang kanyang puso ay payapa, ang kanyang isipan ay malinaw. At sa bawat pag-awit niya ng papuri, unti-unting hinuhubog ng Diyos ang kanyang loob. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ama na si Jesse. May dala itong simpleng utos, maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa kampo ng hukbo. Walang ingranding paalam, walang palatandaan ng darating na pagbabago. Tahimik na iniwan ni David ang mga tupa sa kamay ng isang katiwala at nagsimulang maglakbay. Hindi niya alam na ang simpleng lakad na iyon ang magdadala sa kanya sa gitna ng isang kwento. Nababago hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang buong Israel. Sa likod ng mga tupa, sa gitna ng katahimikan,
Nagsimula ng kumilos ang plano ng Diyos. Dahan-dahan, tahimik, at puno ng layunin. Dumating si David sa kampo ng Israel sa oras na ang araw ay nagsisimula ng uminit. Ang mga sundalo ay nakahanay, hindi upang lumaban, kundi upang makinig muli sa parehong hamon na kanilang naririnig araw-araw. Inilapag ni David ang mga dala niyang pagkain, nagmasid sa paligid. May kakaibang bigat sa hangin, isang katahimikang hindi payapa, kundi puno ng takot. Mula sa gitna ng lambak, muling lumitaw ang higanting si Goliath. Sa kanyang paglabas, tila huminto ang oras. Ang kanyang tinig ay muling umalingaw-ngaw, malakas at puno ng panunuya. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang nakinig ng may ibang pandinig, si David. Hindi siya napaatras, hindi rin siya natahimik. Sa halip, may isang tanong na dahan-dahang umusbong sa kanyang puso. Habang ang iba ay yumuyuko ang ulo, si David ay tumingin ng diretso sa pinanggagalingan ng tinig. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit, kundi ng pagtataka at pananampalataya. Tahimik ngunit malinaw, tinanong niya ang mga nasa paligid niya. Sino ang taong ito na hinahamon ang hukbo ng buhay na Diyos? Ang tanong ay hindi sigaw, kundi isang paalala. Paalala na ang laban ay hindi lamang sa pagitan ng dalawang hukbo, kundi sa pagitan ng takot at pananampalataya. Nagulat ang mga sundalo sa kanyang mga salita. Ang ilan ay bumulong ng pag-aalala, ang iba'y pinagsabihan siya na tumahimik. Ngunit si David ay hindi umatras. Ang kanyang puso ay nananatiling payapa. Hindi niya nakikita si Goliath bilang isang hindi matatalo, kundi bilang isang pagsubok na may kasama ng sagot mula sa Diyos. Kahit ang kanyang mga kapatid ay nagsalita laban sa kanya, tinawag siyang mayabang, pinagdudahan ang kanyang layunin. Ngunit sa halip na masaktan, mas lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang tanong ay sapat na. Ang tanong na iyon ay dahan-dahang kumalat sa kampo, parang binhing nahulog sa tuyong lupa. At sa gitna ng takot, may isang binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Isang tanong na may pananampalataya, na magbubukas ng pinto patungo sa isang laban na hindi pa nila nakikita ang wakas. Dinala si David sa harap ni Haring Saul, isang batang pastol sa gitna ng mga bihasang mandirigma. Ang loob ng tolda ng hari ay tahimik. May bigat ang hangin. Si Saul ay nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pag-aalinlangan. Maraming araw na niyang dinadala ang bigat ng responsibilidad bilang hari ng Israel. Tumingin siya kay David at nakita ang isang batang hindi akma sa digmaan. Walang baluti, walang espada, at walang karanasang pandigma. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang katahimikan na bihirang makita sa gitna ng takot. Tahimik ngunit may tapang, nagsalita si David. Hindi siya nagpakilala bilang mandirigma, kundi bilang lingkod. Ikinuwento niya kung paano niya ipinagtanggol ang kanyang mga tupa mula sa leon at oso. Hindi niya ipinagmalaki ang sarili. Sa bawat salaysay, malinaw niyang binigyang diin na ang Diyos ang nagligtas sa kanya sa bawat panganib. Nakinig si Saul. Sa bawat salita ni David, tila may bahagyang pagliwanag sa kanyang isipan. Ngunit ang pagdududa ay nananatili. Paano haharap ang isang batang pastol sa isang higante ng digmaan? Sa kabila nito, naramdaman ng hari ang katapatan at pananampalataya sa tinig ni David.
Sinubukan ni Saul na isuot kay David ang kanyang sariling baluti. Mabigat ito sa balikat ng bata. Ang bawat hakbang ay hindi natural, at ang kanyang paggalaw ay nagiging alanganin. Dahan-dahang hinubad ni David ang baluti at ibinalik sa hari. Hindi niya ito kailangan. Hindi ako sanay sa mga ito. Wika niya ng may paggalang. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa baluti o espada, kundi sa tiwala sa Diyos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Saul na ang laban na kanilang haharapin ay hindi karaniwan. Hindi ito laban ng lakas sa lakas, kundi ng pananampalataya laban sa takot. Tahimik niyang pinahintulutan si David na humarap sa hamon, at sa katahimikan ng tolda ng hari, isang desisyon ang ginawa. Isang desisyong magbubukas ng daan sa isang himalang matagal nang hinihintay ng Israel. Tahimik ang umaga nang humakbang si David palabas ng kampo ng Israel. Wala siyang suot na baluti at wala ring mabigat na sandata sa kanyang mga kamay. Tanging ang kanyang tungkod, ang supot ng pastol, at ang tirador na matagal na niyang ginagamit sa bukid. Sa bawat hakbang niya patungo sa lambak, hindi pangamba ang laman ng kanyang dibdib, kundi isang payapang pagtitiwala. Bago niya harapin ang higante, bumaba muna si David sa gilid ng sapa. Lumuhod siya at hinayaang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri ang malamig na tubig. Dahan-dahan niyang pinili ang 5 makinis na bato. Hindi dahil kailangan niya ang 5, kundi dahil handa siyang maghintay at magtiwala. Ang bawat batong pinili niya ay tila tahimik na panalangin. Samantala, si Goliath ay lumapit ng may yabang. Sa kanyang paningin, si David ay isang batang hindi karapat-dapat sa kanyang galit. Nang magsalita ang higante, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ngunit si David ay hindi nagpatinag. Tahimik ngunit malinaw. Nagpahayag siya ng pananampalataya na ang laban ay hindi kanya, kundi sa Diyos. Hindi siya nagmadali. Inilagay ni David ang isang bato sa kanyang tirador. Ang sandaling iyon ay tila huminto ang oras. Ang hangin ay banayad na umihip, at ang lambak ay nanahimik, parang nakikinig. Sa isang mahinahong galaw, pinaikot ni David ang tirador. Walang sigaw, walang galit, tanging pananampalatayang gumalaw sa kanyang kamay. Nang pakawalan niya ang bato, lumipad ito ng tuwid at tiyak. Isang munting bato, ngunit may dalang lakas na hindi nakikita ng mata. Tinamaan si Goliath sa noo. Ang higante ay napatigil, at sa ilang sandali, tila hindi niya maintindihan ang nangyari. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Ang yabang ay napalitan ng katahimikan. Ang lakas na kinatatakutan ng marami ay biglang naglaho. Si David ay nanatiling nakatayo. Hindi siya nagdiwang, hindi siya sumigaw. Alam niyang hindi siya ang dahilan ng tagumpay. Ang munting bato ay naging kasangkapan lamang ng isang malaking pananampalataya. Sa sandaling bumagsak si Goliath, bumalot ang katahimikan sa buong lambak. Walang sigawan, walang galaw. Parang huminto ang mundo upang unawain ang nangyari. Ang mga sundalo ng Israel ay nakatayo lamang, nakatitig sa higanteng nakahandusay sa lupa. Unti-unting pumasok sa kanilang mga puso ang pagkaunawa. Ang takot na matagal nang bumibigat sa kanila ay parang hamog na. Unti-unting natunaw sa sikat ng araw. Hindi ito tagumpay ng lakas, kundi ng pananampalataya. At sa katahimikan, nagsimulang bumalik ang pag-asa. Si David ay nanatiling payapa. Hindi siya nagmadali palayo.
ni hindi siya naganap ng papuri. Ang kanyang paningin ay nanatiling mababa, puno ng pasasalamat. Alam niyang ang ginawa niya ay hindi sa sariling kakayahan, kundi sa gabay ng Diyos. Sa kabilang panig ng lambak, ang mga Filisteo ay nagsimulang umurong. Ang kanilang kumpiyansa ay nawala kasabay ng pagbagsak ng kanilang higante. Hindi na nila kayang tumayo laban sa isang Diyos na gumagawa sa katahimikan. Ang Israel ay muling huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa maraming araw, ang katahimikan ay hindi napuno ng takot, kundi ng kapayapaan. Ang mga sundalo ay nagsimulang gumalaw, hindi bilang mga taong natatakot, kundi bilang mga taong muling nakakita ng liwanag. Sa paglipas ng araw, ang lambak ay bumalik sa dati nitong anyo. Ang hangin ay muling dumaloy ng banayad, at ang lupa ay muling tumanggap ng katahimikan. Ngunit ang nangyari roon ay mananatili sa alaala ng Israel. Isang paalala na kahit ang pinakamalaking higante ay kayang bumagsak kapag ang humaharap ay may munting puso, ngunit may malaking pananampalataya. Sa paglipas ng araw, unti-unting lumubog ang araw sa likod ng mga burol ng Israel. Ang lambak na minsang puno ng takot ay muling nabalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay iba na, hindi na mabigat, hindi na puno ng pangamba. Ito ay katahimikan ng pagkaunawa. Ang kwento ni David at ni Goliath ay hindi lamang tungkol sa isang higante na bumagsak. Ito ay kwento ng isang munting puso na hindi nagpadala sa ingay ng takot. Sa gitna ng sigaw ng mundo, pinili ni David na makinig sa tinig ng Diyos. At sa pakikinig na iyon, natagpuan niya ang lakas na hindi kailanman kayang ibigay ng sandata. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng may galit o puwersa. May mga pagkakataong sapat na ang pananampalataya, pagtitiwala at katahimikan ng loob. Ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa laki ng katawan o sa dami ng karanasan, kundi sa lalim ng paniniwala. Marahil, sa iyong sariling buhay, may mga higanteng patuloy na umaatungal, mga problema, takot o pagdududa na tila hindi mo kayang harapin. Ngunit tulad ni David, hindi mo kailangang maging pinakamalakas. Kailangan mo lamang maging handang magtiwala. Sa katahimikan ng gabi, alalahanin mo ito. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo naririnig ang kanyang tinig. Sa likod ng bawat tahimik na hakbang, may plano siyang hinahabi. At sa bawat maliit na pananampalataya, may malaking himalang naghihintay. Habang papalapit ang iyong pagtulog, hayaan mong manatili sa iyong isipan ang aral ng kwento. Hindi mo kailangang maging malakas sa paningin ng mundo. Sapat na ang pagiging tapat sa iyong pananampalataya. Ipikit mo ang iyong mga mata. Hayaang magpahinga ang iyong puso. Ang laban ay hindi sa iyo. Tulad ng kay David, ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos, sa tamang oras, sa tahimik na paraan. Ipagkatiwala mo na ang iyong mga alalahanin. Bukas ay panibagong araw, at ang Diyos na gumabay kay David ay siya ring nagbabantay sa iyo ngayon. Magpahinga ka na. Ang iyong puso ay ligtas. Ang iyong isip ay payapa. At sa katahimikan ng gabi, naway dalhin ka ng pananampalataya sa isang mahimbing at payapang tulog.